going to LTO. Ayun guys, tapos na ako mag-renew ng aking driver's license. Kahit wala naman iti-drive. Sayang din kasi yung ID. Ayun, magla-lunch na muna tayo. Lunch muna tayo. Siguro McDo na lang or KFC. Yun lang yung medyo malapit-lapit dito. Let's go! Yeah. Repeat order ko lang po, sir. 1 piece chicken with mashed potato po. For dining lang. Bali 1 piece chicken lang po. Regular french fries, medium icing fish na lang po sila kanina. Brownie for dessert, ma'am. Baka gusto po po. 100 din. Mami, paso yung regular fries lang po, please. Yun guys, hello ulit. After ng magpa-renew ng license, lunch muna tayo dito sa KFC. Ito ba yung sa kabila? Parang yung process din ang bago tayo. Tinanong nyo tayo. Kasi sa kanila, binili nila mismo yung vessel bilis. Kasi isang assemble na buo nila ayaw na tinanong niya kayo. Sabi niya, Kung gagana. ang mas maganda din, mas maganda, Ba't talaga na food beach? mas preferred nila yung vessel bilis. Sige lang, dapat mo rin pala yan. Tapos sabi ni Ma'am Angel, Sir, sige, refer na meron kami mga... Kapit na naman yung pareha. Sige. Saan nila din namin? Okay, sa recipe. Hindi, I mean, ang application ko. Other verification. Ha? Verification. Kaso hindi ko na puntahan yung planta, Davao ata ito sa Paul. Kasi sa Pampanga ko siya, tapos may Civica, tapos yung Kataan Rayon, tapos may Christian Boundaries. Tapos dapat ma-activate ko yung function yung Christian Boundaries para yung sunod na series kung ano, gagana. Pwede ano ka, third year first eh. Ilagay siya doon eh. Alam mo yun. Ako po, sabit lang po, magpe-present lang po na transaction. Rating. Yung mga kalente ko na, pabayaan ko Pepsi na kalente ko po. Kaya yung mga kalente ko na open ko na pabayaan. Yun nga guys, tapos na tayo mag-renew ng ating driver's license. Ito na. Nilagyan ko na rin siya ng case. Actually, yung driver's license ko ay almost 2 years expired. Bigla lang, naihabol ko. At yun na,
nag-leave na lang ako today para makapag-renew ako ng driver's license ko. Kasi pag kapag lumagpas ng 2 years, ay bukod dun sa CDA, magkakaroon pa ng automated theoretical examination or written test, and then magkakaroon pa ng practical driving test. Kaya yon, talagang nag-leave na ako para makapag-renew. So yun nga, after ko magpa-renew ng license, ay dumiretso na ako dito, nag-lunch dito sa KFC. Ito kasi isa sa pinakamalapit na food chain dito sa LTO. Ngayon, we're going home na siguro kasi parang medyo gloomy yung weather. So, siguro diretso na tayo uwi. Film or document your boring life. For me, para lang ma-remember ko yung mga happy moments, yung mga success. At syempre, hindi lang yun. Yung mga sad and failures mo rin. Kasi yun naman talaga ang buhay, di ba? Boring life, siguro dahil routinary, bahay, office, and then also church. At mas na-realize ko na I should document my life. Yung I got hospitalized. First, dinala ako sa emergency room. And then, na-confine ako sa ICU for 2.5 days. And thank God, after 2.5 days, nalipat na ako sa isa room. At yun, para ma-monitor din yung health ko. Bakit nga ba ako na-confine or na-ICU? It's because I have asthma na nag-trigger lang din naman kung kailan matanda, no? Kung kailan nagka-age na ako, talaga doon umataka yung asthma ko. Na sabi medyo yung sa lungs ko, yung airways, medyo sumisikip na. Nangyari yon nung bago ako umuwi from office, talaga medyo nahihirapan na ako huminga, na panay na yung inhaler ko. Then, nagpasundo na ako sa mister ko. Then, when I got home, nagtry ako mag-nebulizer, yung machine. And then, yun, nagka-problema yata sa machine. Parang wala akong na-i-inhale na hangin. At yun, namalayan ko na lang, nasa hospital na ako, nasa emergency room na ako kasi I got fainted already, hindi matag na ako. And then after an emergency, nilipat na ako sa ICU. Dahil nga talagang hindi na kinaya, talagang tinubuhan na ako sa bibig. Yun nga guys, after kong ma-confine sa ICU, dinalipat na ako sa room. Siguro mga almost 2 weeks din akong nandoon, nasa room, na-confine. And then, yun. Di syempre, nahirapan ka pang maglakad-lakad, ganyan. Maglakad ka lang, pag pupunta ka sa CR, talagang parang bumagsak yung katawan ko hanggang sa makauwi na ako sa bahay na talagang medyo ang bigat pa rin ang pakiramdam ko. Parang yung weight ko nandun lahat sa paa ko, na talagang kailangan ko pa talagang magpaalalay sa husband ko pag naglalakad kami. At kailangan ko rin naman syempre may exercise bago man lang ako pumasok sa office, bumalik sa work. Kailangan ko humingi ng fit to work bago nila ako tanggapin mag-work. And then yun. And then guys, may nireseta sa akin yung doktor ko na inhaler na kapag naubos ko yon, meron ipapatest, may papagawa sa akin na test. And then, yun nga, ginawa ko yon. Lagay ko na lang dyan yung picture kasi bawal mag-video doon sa room na yon. Bawal mag-picture, bawal mag-video. So, lagay ko na lang dyan yung picture na research ko lang o sinearch ko lang sa Google.
And then, nung after that, nung nakuha ko na yung result, nagko-follow up check-up ako. At tinanong ko si Doc kung may ire-reseta ba siya sa akin. At ang sabi niya, yun nga lang inhaler daw ang pinaka-maintenance ko na. So, parang for life ko na siya na inhaler. Kaya, lagi talaga ako may dalang inhaler kung saan man ako pumunta. And then, yun, syempre, yun yung isa sa mga reason din. Kaya gusto kong i-document yung life ko para pagdating ng panahon na pag tumanda na talaga ako, yung tipong senior na ako, may mababalikan ako kung ano ba nangyari talaga na talagang itong pagkagaling ko sa sakit ko or ay second life ko na talaga. Kasi nung dinala ako sa hospital noon, 50-50 na ako eh. 35% na lang daw yung oxygen ko na kaya kailangan na akong tubuhan at idala sa ICU. So, thankful naman ako for the second life kasi syempre kasama ko pa rin yung family ko. At kasama ko pa rin yung family ko kahit na medyo mahirap ang buhay, magulo sa Pilipinas. At sama-sama naman kami. Sama-sama kaming mag-worship service. Yan. Nakikita ko pa rin kung pag-aaral nila hanggang sa talagang mag-mature na sila or maging teenager sila. Actually, they are teenagers na. So, yun. So, thankful pa rin talaga ako sa second life na binigay sa akin ng Panginoon Diyos. At yun, syempre, may mga darating pa sa buhay natin, mga memories na talaga magiging memorable. Yun, kaya talagang ginusto ko rin na i-film tong life ko na kahit na talagang personal na, syempre, gano'n naman talaga, di ba? Kailangan i-open mo yung sarili mo, i-disclose mo para makilala ka ng mga viewers mo, di ba? And I'm hoping for the best. I'm hoping for happy moments pa na mas lamang sana yung mga happy moments na mangyari sa buhay ko. Yun, that's all and thank you for watching.